Ang susunod na palabas ay may temang hindi angkop sa mga taong sobrang seryoso. Bagamat may mga bahaging hango sa katotohanan, ang iba sa mga pangalan at pangyayari ay sadyang binago. At anuman ang pagkakahawig sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at pawang likang isip lamang ng mga gawa na wala namang isip at wala ring magawa. Pinapayuhan ang mga magulang na humingi ng patnubay sa kanilang mga anak. Mission IDG. Hoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy ni Carla! Kayo ay nakikinig sa himpilang Daisy Extra Large, ang himpilang hindi mapagkakatiwalaan sa eskwalenta sa pihitan ng inyong mga radyo. Antabayanan ang susunod na palatuntunan, ang oras sa hudyat ganap ng ika-12 ng umaga. Oras hatid sa inyo ng Wig Shampoo. Wig Shampoo, the shampoo for people with more things to wash and less hair to come. Mabibilis. Mga suking tindahan, hardware at supermarket. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Erne Pulburon. Magandang umaga, bayan! Narito naman po ang inyong lingkod. Maghahatid sa inyo ng umuusot na balita na ganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa inyong paboritong programang pangradyo, ang Hoy Kahoy! Hoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy hoy kahoy! Hoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy ni Carla! At ngayon sa ating mga headlines. President Ramos hindi na tatakbo sa 1998 elections. Maglalakad na lamang. Ipayong dagat, President Clinton ng Amerika, walang hilig sa sayaw kaya hindi makikialam sa issue ng Chacha. Sports, Jordan Sheen, magiging muli kung matatalo lahat ng mga kalaban sa Student of the Day Conference. Balitang artista. Balitang pinupukpok. Balitang nilalagari. At higit sa lahat, balitang inaanay ng Hoy Kahoy. Hoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy hoy kahoy! Hoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy kahoy! Hoy kahoy ni Carla! Carmina at Rostov, nagkabalikan na ng singsing, tsokolate, bulaklak at iba pang regalo. Samantala, narito si Miss Amada Pineda ng Whether You Like It or Not para sa pinakalitos na report hinggil sa kalagayan ng panahon. Ilang Paterno at ang buong Kamaynilaan, kasama ng Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas ng maganda at kaayayang panahon sa susunod na 24 oras. Magkakaroon ng banayad ng ihip ng hangin, kasunod ng malakas na bagyo, ipo-ipo, pagkulog at pagkidlat na sasabayan ng pagidol, tsunami, tidal wave at pagdaloy ng lahar sa lahat ng panig ng bansa. Ang araw ay sumikot kaninang umaga at lulubog mamayang hapon. At yan po ang pinakahuling ulat mula sa tagatanggap ng Whether You Like It or Not. Have a nice day. The first time ever I saw your face. Mga kaibigan, kayo ba ay may problema sa inyong mukha? Kung gayon, gumamit ng Miracle Cream and Facial Lotion. Ang Miracle Cream and Facial Lotion ay nagtataglay ng pinakamataas na uri ng mga sangkap na pampaganda at pampakinis ng kutis, gaya ng muriatic acid,
toilet disinfectant, at a high-grade formalin. For people whose face nature forgot to finish, Miracle Cream and Facial Lotion is the solution. Available at all leading department stores, pet shops, and funeral parlors nationwide. Sa ating pagpapatuloy, tingnan natin ang hula ni kasama Julius ng Radio Patrol numero 5:30 na ngayon ay nasa St. Michael's College of Laguna, Bisian, Laguna. Come in, Julius! Maraming salamat, Kerny, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay dito sa programang pang-radyo, ang Hoy Kahoy. Narito tayo ngayon sa St. Theodore's Gym of St. Michael's College of Laguna, kung saan ipinagdiriwang ang sa araw na ito ang kapistahan ng patron saint at archangel ng sabing paaralan ni St. Michael's. Isang masaya at magkulay na palatuntunan ang ihinanda ng mga guro at mag-aaral sa kolehiyong ito sa pangunguna nilang ng dashing entrepreneur at indefatigable culture fair. Here's Cheers Rizal Itinieto. Na mamaya ng kaunti ay sisikapin natin makapanayam ng live dito lang sa programang paborito ng lahat, ang Hoy Kahoy. Ito yung pagbalita, Julius Mamaw ng Rodeo Patrol numero 5:30. Babalik tayo na short while. Meanwhile, back to you, Kerny. Salamat kasamang Julius ng Radio Patrol numero 5:30. Kaugnay pa rin ang ulat hinggil sa pagdiriwang ng Feast of St. Michael. Pakinggan po natin ang isang flashback report na hinihanda ng ating segment reporter na si Macarena. Isang pagbabalik na tungkol sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangtinapa na naganap libo-libong taon na ang nakalipas. Take it away, Macarena! Maraming salamat sa iyo, Ka-Ernie. Para sa ating lahat na ipinanganak at nabubuhay sa makabagong panahon, sino ang makapagsasabi na sa likod ng napakaganda at kulay bubhaw na tanawin? Sa itaas na kung tawagin ay kalawakan o kalangitan ay naganap. Napakaraming taon na ngayon ang nakalilipas. Ang pinakamabangis kundi man pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng mga nilikha. Ang tinutukoy natin ay ang pagsasagupaan ng dalawang malalaking pwersa sa langit. Si Lucifer sa isang panig at si Michael naman sa kabila. Kapwa anghel na nilikha sa Diyos upang maglingkod sa Kanya, ngunit sa pagdaraan ng panahon ay nakahiwalay ng landas dahil sa magkaibang paniniwala tungkol sa kanilang tunay na misyon sa buhay. Si Michael itinuturing na pinakamakapangyarihan sa mga anghel na nilikha ng Diyos, ay nananatiling loyal o tapat sa kanyang Panginoon. Samantalang si Lucifer, na sa ipinalalagay naman ng marami na siyang pinakamaganda sa lahat ng anghel, ay tumangging magpatuloy na magsilbi sa Panginoon at kasama ng iba pang anghel, ay naglunsad ng isang ribelyo o kundeta laban sa dakilang lumikha. Ang resulta ay isang maigting na sagupaan sa pagitan nga ng nasabing dalawang pwersa na naisahing papawid naman live sa himpilang ito ng kasalukuyang nagaganap ang naturang pangyayari. Narito ngayon ang replay ng nasabing live broadcast, muli nating paririnig sa pakanan ng ating mga tago-subaybay na wala pa o hindi pa ipinanganak noong mga sandaling iyon. Mga kaibigan, narito po tayo ngayon sa kalangitan kung saan nagaganap ang isang maikling nasagupaan ng dalawang pangkat ng mga anghel. Ang isa nga ay pinamumunuan ng matapang na si Michael, at ang kabila naman ay pinamumunahan ng kilalang leader na si Lucifer. Hindi tayo gaano makalapit dahil baka tayo tamaan ng kanilang may nakakawalang liwanag na sa tingin natin ay laser beams, at tila mga kidlat na pamasa sa kanilang kaaway. Gayunman, mula sa ating kinalalagyan ay nakikita natin na talagang mahigpitan ang labanan ng magkabilang panig. Kapag may tinatamaan ay sumasambulat na parang maitim na usok ang ating nasasaksihan. Ayon ay bumubulusok pa ibaba patungo sa kailaliman ng kawalang hanggan. Sandali lamang at subukan nating makalapit ng kaunti. Oops! Oops! Muntik na tayong tamaan ng liwanag na sinag. May tinamaan, mga kaibigan. Kitang-kita dahil malapit sa ating kinatatayuan ng kalaban.
Tinamaan ng nakakasilaw na liwanag. Sumabog mga kababayan, sumambulat ng gaya ng nasabi natin kanina. Nababalot ng maitim na usok. Unti-unting napapayo ang itim na usok at mga kababayan, gumagalaw pa rin ang biktima. Sa ating pagkakaalam, sapagkat sila ay espiritu ay wala talaga silang kamatayan. Pero kabayan, nagbabago ang kanilang anyo, nagbabago. Namimilipit ang anghel na parang nagkukumbulusyon at kabayan, ang kanyang busilak na pakpak ay nagsimulang umitim at natutuyong parang pakpak ng paniki. Tinutubuan ng maitim na balahibo ang dating malasutlan niyang anyo. At kabayan, kitang-kita nating sinisibulan siya ng matulis na sungay at matatalas na pangil. Nagkakaroon din siya ng mahabang kuko. Nagiging kakilakilabot ang kanyang anyo. Nagkakaroon siya ng matang mapupula at nanlilisik. Parang punong-puno ng galit at pagkasuplam sa kanyang itsura. At mga kababayan, ang naturang anghel ay didampot ng dalawang kalaban ay buong lakas na inihagis pa ibaba sa kailaliman. Bumubulusok ng mabilis pa ilalim sa kalawalan ng ang naturang anghel. Mga kababayan, at marami pa tayo nakikitang tinatamaan na nakakasilaw na liwanag. At gayon din ang nangyayari sa kanila. Unti-unting pumapangit at inihagis sila sa kailaliman ng kawalang hanggan. Doon marahil ang tinatawag nilang impyerno. At ang mga nalupig na anghel na ating nakikita ang mga dyablo. Lalong umiigting ang pagsasagupaan dito. Mga kababayan, oops! Muntik na naman po tayong tamaan ng liwanag. Medyo aatras muna tayo at kukubli. Hanggang dito na muna ang ating pag-uulat. Ito po si Tinamaan ng Radyo Patrol numero 7, nag-uulat para sa Hoy Kahoy! Ang inyo pong napakinggan ay bahagi ng ginawang coverage ng ating kasamahan sa pamamahayag maraming taon na ang nakalipas tungkol sa tunggaliang naganap at kinasakutan ng mga anghel sa langit. Ito po naman ang inyong tagapag-ulat, Macarena El Tomo Ka-Ernie. Salamat sa Macarena. Nasa langit po naman ngayon ng ating Radyo Patrol numero 12 upang kapanayamin ang isa sa mga anghel na sumapi sa pangkat ni Michael noong panahon na ganap ang tunggalian sa pagitan ng dalawang grupo ng mga anghel ng Diyos. Dahil ng Radyo Patrol numero 12, kami Maraming salamat, Ka-Ernie. Bueno, isa po namang rito sa ating kakapanayamin upang mabigyang linaw sa ating mga tagapakinig ang tungkol sa ganapang ipinityor ng ating kasama kanina bilang pagbabalik tanaw sa ating nakalipas. Ma'am, excuse me. Naiboto ngayon sa radio program ng Hoy Kahoy at narinig tayo live via satellite ng Milo-Milong taga-subaybay. Pwede ba malaman kung ano talaga ang pinagmulan ng away sa pagitan ng dalawang pagkat ng mga anghel? Paano ho ba ito nagsimula? Yung isa kasi namin kasamang anghel, si Lucifer, nasobrahan yata ng bilib sa kanyang sarili. Dahil alam niya na siya'y maganda. At alam din naman namin yon. Gusto niya sa kanya lagi ang atensyon at paghanga ng lahat. Actually, kung tutusin ay may kayo naman talaga siya. Sa katunayan, nung hindi pa siya nagdedeklara ng gera, si Lucifer ang tinuturing na pinakatakila at kapuri-puri sa lahat ng anghel dito sa langit. Hindi lamang sa kanyang kahangahangang kagandahan, kundi maging pati na rin sa kanyang pambihirang katalinuhan na walang sino man sa amin ang makakabantay. Kaso yun nga, nasobrahan yata ng bilib sa sarili. Pati si boss na lumikha mismo sa kanya, ninamaliit niya ngayon dahil palagay nga niya na siya ay mas magaling na siyang dapat ang haling tinuno sa langit. Sandali lang, kasamang Laika. Pakitanong mo nga kung gaano kadami ang mga anghel na kasama ni Lucifer sa naglunsad ng rebellion laban sa Diyos. Yes, Ka-Ernie. Teka, ma'am, kayo po. Masasabi niyo po ba sa ating mga tagapakinig kung gaano kadami mga naikahit ni Lucifer na sumanib sa kanyang grupo para lumaban sa Panginoon? Marami ho. Napakarami ho kasi namin mga anghel na nilikha ng Diyos bago pa manilikha ang daigdig at ang lahat ng naroon. Bagamat kaming mga espiritu dahil wala kaming pisikal na katawan na gaya ninyo, hindi mabilang ang aming dami. Ang iba sa amin kung tawagin ay anghel pero nariyan din ang mga arkanghel na gaya ni na Michael, Gabriel at Raphael. Ang iba kung tawagin ay mga seraphim, cherubim, thrones, dominions, virtues, powers at princess.
Nang magrebelde si Lucifer, maraming anghel ang naikayat ng kanyang mahusay na talumpati at matamis na karisma. Pero sa kabuuan, higit na marami rin kaming nanatiling tapat sa Diyos at kami ay nagkabuklod-buklod sa ilalim ng aming matapang na pinuno, walang iba kundi si Michael. At syempre pa, kami ang tropa ni Michael, ang nagwagi. At yan mga kababayan, ang ating interview sa dalawa anghel na kasapi sa pangkat ni Michael. Ka-Arnie? Bueno, maraming salamat kasamang Like a Virgin ng Radio Patrol numero 12. Walang anuman, Ka-Arnie. Ang oras po natin, ganap ng 31 at kalahati ng umaga. Isa munang patalastas. Patuloy kayo nakikinig sa palatuntunang Hoy Kahoy! Samantala, nasa linya po natin ang isang caller at regular listener sa ating programa. Hello? Hello, good morning po, Ka-Arnie Pulburon at sa milyong-milyong tagapakinig na iyong napakagandang programa. Good morning din, Iha. Ano nga pala ang pangalan mo? Cory po. Cory, ang gandang pangalan. Kapareho pa ng kay former President Aquino. Ano ang apelyido mo, Iha? Kong po. Kong, ang ganda rin ang apelyido mo. Nag-aaral ka pa ba, Cory Kong? Opo, sa SMCL po. SMCL? Aba, magaling na school yan. Anong year ka na, Cory? 4th year, St. Michael po. 4th year St. Michael. Ang galing mo pala. O ano, Iha? May gusto ka bang batiin sa radyo bukod sa ating mga tagapakinig? Gusto ko po sanang i-share sa mga nakikinig sa inyong programa ang aming paboritong dasal sa school, ang Prayer to St. Michael the Archangel. Kasi po, isineselebrate namin ngayon ang kanyang feast day. Prayer to St. Michael the Archangel. Go ahead, Iha. You're on the air. Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke you. We humbly pray. And thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who prowl through the world, seeking the ruin of souls. Amen. Lord, that we may see. Alright, what a wonderful prayer. Salamat, Cory. Salamat din po. Bueno, mga kababayan, 71 minuto na po makalipas ang ika-13 ng umaga. Nasa emperno po naman ng ating Radio Patrol, numero 13. Kaming gabi na. Salamat ka-Erne at isang magandang umaga po naman ang ating pagbati sa mga tagapakinig. Yes ka-Erne, narito na nga tayo ngayon at nagre-report ng live mula sa Inferno. Nakapapaso ang init ng temperatura rito. Mga kababayan, at every low ang visibility, napakadilim ng paligid at halos wala na tayong gaanong makita. Maliban sa pagpabugsong pagsambulat ng apos sa iba't ibang bahagi ng ating kapaligiran. Kanina ay may nadaanan tayong matatalim na bangin at matatarik na burol. At sa tulong ating bitbit high-powered flashlight ay nasasaksihan natin ang mga nakagimbal na tanawin. Sa mga bangin ay maraming kaluluwang lulubog lilitaw sa kumukulong mantika. May mga manlulugsog na bulate at uod pa tayong nakikita gumagampang sa mga gilid ng bangin. Ang mga kaluluwang lulubog lilitaw na sa naturang kumukulong likido ay hapis ang mga itsura at ay tila nagmamakaawa ng isang saglit na nagbabago at napapalitan lang labis na pagkakaupuot at pagkasuklam sa kanilang kalagayan. Naririnig din natin ang kanilang nakaslulunos pagtatangis. Sa mga matatarik na bundok naman
kabayan ay nasaksihan natin ang mga demonyong kampon ni Satanas na waring pagpista, nagsasaya at naghahalgalpakan ng tuwa habang tinutusok ng kanilang matatalim na salampang ang mga kapuspalad na kaluluwang nililitson sa apos na napakatindi ang init. Ang ilan sa mga kaluluwang nililitson ay nakatuhog sa bakal na puro kalawang. Samantalang ang iba naman ay nakabitin ng patiwarik at ang iba ay nakagapos sa alambre na parang morkon. Sandali lamang ka-Ernest at dumating na sa ating kinalalagyan ng leader ng mga demonyo, si Satanas. Magugunita na si Satanas, dati kilala na tawag na Lucifer, isang anghel na ipinatapon dito sa impyerno matapos mapatunayang nagkasala sa krimen, insurrection at rebellion laban sa Diyos. Kasama si Satanas ang napakaraming demonyo, demonyeto at diablo, mga kampo ng kadiliman na dati ring anghel pero dahil sa pagsapi nila kay Lucifer at paglaban sa pwersa ni Michael ay dito rin nasadlak sa impyerno. Ito siya ka-Ernest. At atin ngayon siyang kakampayanin. Magandang umaga na sa iyo, sir. Dito sa imperno ay palaging gabi at hindi uso ang umaga. Yes, sir. Sir, live ho tayo ngayon na napakinggan sa programang Hoy Kahoy. At partikular po tayong sinusubaybayan ng mga taga SMCL kung saan kasalukuyang ipinagdiriwang ang kapistahan ni Saint Michael the Archangel. Maaari po ba? Huwag mong mabanggit-banggit sa akin ang Michael na yan, sapagkat malaki ang atraso sa akin ng sip-sip na yan. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin dahil papalian ko siya ng pakpak para gawing barbecue. Masarap yun! Ano po bang atraso ang inyong tinutukoy, sir? Sinira niya ang aking magandang plano. Kung hindi sana siya nakailam, dapat sana ako na ang nakaluklok sa trono ng kalangitan. Kayang-kaya ng aking mga sundalo na gapiin ang hukbo ng langit. Pero si Michael, ang sip-sip na si Michael, ay mahilig magpalapad ng papel sa Panginoon at nilabanan ako. Hindi ko magpapatawad ang Michael na yan habang ako'y nabubuhay. Hiniya niya ako sa harap ng maraming nilalang na espiritu. Kasamang gabi na? Yes, ka-Ernest. Pagkitanong mo nga kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagre-rebelde sa Diyos. Sir, ano ho ba talaga nagtulak sa inyo para mag-rebelde laban sa mismong lumikha sa iyo? I was the most beautiful angel during my time. That's why they call me Lucifer, which means morning star, light bearer. I used to be the greatest, the most intelligent of them all. Sikat na sikat ako noon. Then, one day, isang araw, ay nagpatawag ng isang cabinet meeting ang Panginoon. Ipinakita niya sa amin ang blueprint ng kanyang plano tungkol sa paglikha niya ng mundo. Lilikhain niya ang kalawakan at himpapawid, ang araw, buwan, at bituin, ang lupa at dagat, ang mga hayop at halaman. At alam ko kapag ang Panginoon ang gumawa, sigurado ang lahat ng iyon ay maganda. Pero okay lang, dahil pag samasamahin mo ng ganda ng lahat ng kanyang nilikha, ako pa rin ang pinakamaganda. Pagkatapos, sa ika-6 na araw, ay balak niyang likhain ang tao at diretsahan niyang sinabi sa amin na lilikhain niya ang tao na kawangis niya. Medyo nasaktan ang aking pride dahil kahit isa sa aming mga anghel ay hindi binigyan ng Diyos na ganitong kalaking pribilehiyo ang maging kawangis niya. Pero okay lang, mas mataas pa rin ang estado namin kaysa sa tao. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa amin na kami, take note, kaming mga anghel na mas mataas at mas makapangyarihan kaysa sa tao, ang siya raw inaatasan niya upang maging tagapagbantay at tagapangalaga at tagapagtanod sa mga mortal na tao. In short, mga guardian angels ang papel namin.
Can you imagine that? Alam ko ako'y lingkod ng Diyos, tagapagsilbi na dapat maging sunod-sunuran sa kanyang kalooban. Pero ang maging tagapagpangalaga ng taong mas mababa ang uri kaysa sa amin, hindi yata tama yan. At hindi lang yan. Lalo rin ang Diyos na pagkatapos ng pansamantalang paninirahan ng tao sa paraiso, dadalhin pa niya ang mga ito sa langit para makasama namin. Sobra na ang sabi ko sa aking sarili. Pero nakapagpigil pa rin ako. Besides, sapagkat ako'y napakatalino, nakaisip agad ako ng gagawin para masira ang plano ng Diyos. Sa paraiso, ako ay mag-aanyo bilang isang ahas at tutuksuhin ko ang mga unang tao para kumain ng bunga ng prutas sa halamanan na mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon. Sa gayon, ang tao ay magkakasala at mawawalan sila ng pag-asang makarating pa sa langit. Pero wais ang Panginoon. Alam niya ang aking iniisip. Sa cabinet meeting, ay sinabi niya sa amin na kapag ang tao ay nagkasala, bibigyan pa rin niya ito ng one more chance. Ipadadala umano niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus na tatawaging Kristo, ang Mesiyas na magkakatawang tao at ipapako sa krus, upang hanguin at iligtas ang tao sa pagkakasala. Nang marinig ko ang pangalang Jesus, nagpanting ang aking tenga. Nandito naman kaming mga anghel. Kayang-kaya namin iligtas ang tao kung gugustuhin namin. Bakit kailangan pag ipadala niya ang Jesus na iyan? Sino ba siya? Ang sabi ng Diyos, si Jesus daw ang daan, katotohanan at buhay. Wala raw sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Paano naman kami? Ano ang papel namin sa buhay? Ibig sabihin, mas mataas pa sa amin ang Jesus na yan? At ito pa, sobra naman yata napaka-special ng tao. Sobra naman yata ang favoritism ng Diyos. Sobra naman yata ang pagmamahal niya sa mga mortal na nilalang na iyan. Dahil bukod sa ginawa na ng Diyos ang mundo at ang lahat na naroon para ibigay sa kanila. At pati kaming mga anghel ay ginawa pang atsoy at alila nila na bubuntot-buntot saan man sila magpunta para tsakin na hindi sila sasapitan ng anumang kapahamakan. Ipadadala pa ng Diyos ang sariling bugtong na anak para iligtas sila sa sandaling sila ay magkasala. Sobra na talaga. Tama na. Sir, sandali lang. Sir? Tumahimik ka riyan. Hindi pa ako tapos. Nang araw ding iyon, pagkatapos ng cabinet meeting, ay nagpatawag ako ng sariling pulong para sabihin sa mga anghel na kailangan ng baguhin ang konstitusyon dahil nanganganib na maagaw sa amin ang tao, ang pwesto sa langit. Pero marami ang tutol sa charter change o chacha. Kaya hinikayat ko na lamang sila na sumama sa akin sa paglulunsad ng isang kudeta. Marami ako nahikayat na anghel at ginyera namin ang Diyos. Ang kaso, ang lintik na si Michael, ang sip-sip na Michael na yan, winasak niya ang aking plano. Talagang pahamak sa akin ang Michael na yan. Humanda siya. Huwag na huwag siyang magpapakita sa akin. Radio Patrol, numero 13. Pag-check ang inyong monitor. Nawawala yung signal. Malinaw ang ating signal mula rito sa inferno, Ka-Ernest. I can hear you loud and clear. Pero biglang tumigil sa pagsasalita si Satanas. Sandali lang sa bagong dating na Diablo. Sir, ano ho ang nangyari? Bakit ho parang... Nagtatanong ka pa? Hindi pa ba halatang very obvious? Sinusumpong ng hika si boss. Mwahahaha! Narinig niyo Ka-Ernest, mga kababayan, dahil sa sobrang galit kay Michael, sinumpong ng asma si Satanas at nahihirapan siya ngayong huminga. Hanggang dito na lang muna tayo, Ka-Ernest. Mula dito sa kailaliman na inferno, ito po si Gavin Lagim ng Radio Patrol, numero 13, nag-uulan. Maraming salamat kasamang gabina ng Radio Patrol numero 13. Samantala, balikan po naman natin ang langit kung saan naroon din ang ating kasama sinuwalhating maninahon ng Radio Patrol numero 3. Kami luwalhati. Salamat sa iyo, Ka-Ernest. Mga kababayan, kasama po natin ang idolo ng mga taga-SMCL, si St. Michael the Archangel. Gaya ng ating nalalaman na si Michael ang namuno sa hukbo ng mga anghel ng butong giting nakipaglaban sa pangkat ni Lucifer. Kumbaga sa militar, si Michael hindi lang sundalo sa isang general. Siya ang itinuturing ng tagapagtakbo ng kabutihan at siya ang wika ngayong most powerful angel na nilikha ng Diyos. Si
Michael ang nagligtas kina Propetang Daniel at mga kaibigan mula sa mababangis na leon. May mga nagsasabi na rin sa Michael ang anghel na makita kay Maria upang ibalita ang nalalapit nitong pagpanaw sa lupa upang siguruduhin na wala siyang dapat katakutan dahil pagsapit ng kanyang bukas ay si Michael mismo ang magdadala sa kanya sa langit. Si Michael rin ang pinaniniwala anghel ng haharap sa huling araw ng huling paghuhukom o last judgment kung kailan titimbangan niya ang kaluluwa ng mabubuti at masamang tao upang ang kanilang final destination. Narito nga po siya ngayon, mga kababayan, at ating makapaniig sa isang exclusive interview. Good morning po, sir. Bumati po muna kayo sa ating mga listeners. Good morning, Kuya Ate. Good morning, Ka Ernie. At good morning din sa mga nakikinig sa programang Hoy Kahoy. Lalong-lalo na sa mga estudyante, guro, at pamunuan ng St. Michael's College of Laguna na nais ko rin ngayong pasalamatan na sa magbibigyan nila ng puwang despite their hectic schedule para gunitain at ipagdiwang ng aking kapistahan taon-taon. Partikular kong pinasasalamatan si Mr. Rizal de Tiniedo dahil alam ko na malaki ang kanyang hirap upang makapagbuo ng isang programa para sa paaralan at para sa aking karangalan. Sir, sa isang naunang interview ay nagbitaw ng banta ang inyong dating colleague na si Lucifer, na ngayon ay kilalang bilang Satanas. Ang sabi niya, hindi raw niya makakalimutan upang ginawa ninyong pagkontra at pagkapahiya sa kanya. At kayo ang kanyang sinisisi sa pagkasadlak niya sa impyerno. Nagbanta siya ng oras na magkita raw kayo ay may masamang mangyayari sa inyo. Ano po ang inyong masasabi? Unang-una, ako ay hindi natatakot kay Lucifer, kay Satanas, o kanino pa mang ahas na gaya niya. Ang aking lakas ay galing sa Panginoon. Kaya sino ang dapat kong katakutan? Hindi kong masisisi si Satanas kung may sama siya ng loob sa akin. Pero dapat malaman ni Taning na ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Trabaho lamang ito. Walang personalan. Alam mo, ang pangalan kong Michael ay galing sa salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay who is like God. E sino pa nga ba ang makakatulad at makakapantay sa Diyos? Wala, di ba? Dakila ang kanyang pag-ibig, kapangyarihan, talino, habag, pangunawa, at wala nang makakatulad ang Diyos sa kanyang malawlahating kadakilaan. Kaya kaming mga anghel na kanyang nilikha, kahit gaano kalakas ang aming kapangyarihan, gaano man kami katalino at kaganda, malayo pa rin kami kahit sa kalingkingan kung ikukumpara sa Diyos. At hindi ko kailanman nakalilimutan kung sino man ako at ano man ako ngayon. Ang lahat ay utang ko pa rin sa Kanya. Ang Diyos ang may likha sa akin. At kung di dahil sa Kanya, ay wala ako rito ngayon. Kaya nga, bilang pagtanaw ng utang na loob at sasalamat, ay nakahanda akong ipagtanggol ang Kanyang karapatan anumang oras kung kinakailangan. Ako ang pinili niyang leader upang mamuno sa Kanyang hukbo ng mga anghel. At handa kong gampanan ang tungkuling iyan nang walang pangamba sapagkat alam ko na kailanman ang puwersa ng kaliwanagan ay hindi magagapi ng kadiliman. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang malawalhating pangalan. Purihin siya ngayon, bukas at magpakailanman. Amen. Yes, sir. Ano po naman ang inyong mensaheng maibibigay para sa kabataang nag-aaral sa St. Michael's College of Laguna? Love the Lord your God with all your mind, with all your soul, with all your heart, and with all your strength. Love your parents. Respect your teachers. Always do your assignments and study your lessons. Life is beautiful. You only have one life to live. Take care of it. Stay away from drugs. Marami pong salamat sa inyong napakagandang mensahe, sir. The pleasure is mine. At yan po, mga kababayan, si St. Michael Archangel sa ating exclusive interview. Ito po ang inyong naging tagapag-ulat ng live mula dito sa langit, si Luwal Hati Mahinahon ng Radyo Patrol numero 3. Back to you, Ka Ernie. Maraming salamat sa mga luwalhati ng Radyo Patrol numero 3. Mga kaibigan, isa na naman pong tawag mula sa ating listener ang ating bibigyang daan sa ating palatuntunan. Hello? Hello. Yes, magandang umaga po. Pwede po bang malaman ninyong pangalan at kung taga saan kayo? Hello? Ang pangalan ko ay Multo at ako ay nakatira dito sa studio. Ano? Multo? Dito sa studio? Oo. Meron daw multo at narito raw sa studio. Multo! Takot ako sa multo! Multo! Multo!